talaga yan, no? Siya'y gusto na yun, yung pa laboy-laboy, no? Para, yun, nature niya yan bilang teenager, no? Gustong maging parating masaya. Ganyan. Intindihin niyo ang kanyang tinatawag na pangangailangan. Kaya nga sa yung 8 stages of personality, bawat taon, no? Halimbawa, from 0 to 3, mayroong tinatawag na industry, mistrust and trust, no? Mga taon po ito. Pagdating niya sa 4 to 6 years old, mayroon namang industry and play. Pagdating niya sa 7 to 10, mayroon na namang tinatawag na infancy period kung saan ang ugali niya ay nagde-develop, no? Nagde-develop. Kaya, huwag mong sugpuin na anong gusto mo. Halimbawa, 12 taon, ganyan ang ugali, talagang mapaglaro, parating wala sa bahay, ganito, ganyan. Natural niya yan, intindihin mo. Huwag mong sirain ang kaniyang damdamin. Lalampas din yan. Nung ako'y teenager, grabe akong magsayaw. No, minsan, talagang pupunta kami sa yung mga dati sa probinsya, baili-baili ba? Yung baili. No, mga sasayaw ka. Oo, dahil teenager, pero nung iniisip ko, lalampas lang. Kumbaga, dadaanan mo lang. At sabihin mo, kung ma-satisfied ka sa pagka-teenager mo, hindi mo yun babalikan kasi buong-buo na yung tinatawag na karanasan mo. Si Jesus din, although kang Jesus, hindi naman ipalaboy-laboy na sasayaw si Jesus, ang kanya ay pagtupad sa kalooban ng Ama. At yun ang ginawa niya. Pumunta siya sa templo at hindi lang siya nakapagpaalam. No? Yun, that is the human side of Jesus. Okay, next. So nakita natin, si Jesus ay isinilang. Tao talaga. Si Jesus ay tinatawag na parang nagkasala sa magulang, no? Naghahanap, tumutupad sa batas ng mga Hudyo. At pangatlo, ngayon, talagang ito, no? Sana, Diyos kasi ang Panginoon, bakit ginugutom? Gugutomin ba ang Diyos? Ha? Ang Diyos gugutomin o hindi? Ha? Bakit sa lumang tipan, Genesis, nung ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan, bakit walang sinasabi doon? At ginugutom ang Diyos. Bakit? Ha? Ha? Tao lang ang gugutumin. Amen? Tao lang. Kaya, yan, basahin nyo. Lucas, Kapitulo 4, versikulo 2. Ikaw, Sterlit. At sa loob ng 40 araw, ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Gutom na gutom ang Panginoon, tulad sa inyo ngayon. Di ba? Nag-aayuno kayo ngayon, di ba? No, whole day, gutom na gutom. Nagugutom ang Panginoon. No? Kaya, yung picture ko, may naghanda, oh. Yan, ginugutom ang Panginoong Isus. Sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Oh, ang Panginoon ay ginugutom. No? Lahat na ito, mamaya, I would like to summarize all these human experiences of Jesus. No? Siya po'y nagugutom. Basa yung paglaki ng Panginoon. No? Lucas, Kapitulo 2, versikulo 40. Anong sinabi? Ang bata ay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kumbaga, nung isinilang ang Panginoon at bata siya, hindi siya nanantiling bata dahil ugali, normal sa isang tao na isisilang, no, or isinilang, siya'y lalaki. Amen po? Diba? Diba kayo'y galing sa pagkabata? Tama? Tayong lahat mula sa pagkabata. Ganon din ang Panginoon. No? Siya po'y lumaki tulad sa ating lahat.
Siya po'y talagang totoong tao. Nagkakaroon ng lakas, no? Sabihin mo siya'y tinatawag na mga natural effect of being a human. Napapagod din, no? Umiihi din, umiibak din. Yun, sabi ko, nagugutom. Ngayon, ang Panginoon ay palaki ng palaki, no? Meron akong konting reflection na lumaki ka na ba? Ang iniisip ko dito, yung pwede na tayo'y malaki na ang katawan, ngunit ang liit-liit pa ng pananampalataya natin. Maging malaki na ang katawan natin, ngunit ang ating tinatawag na pag-iisip ay bata pa rin. Malaki na ang katawan natin, ngunit ang ating damdamin, no, kahit parati na natin naririnig ang salita ng Diyos, pa rin siya, very emotional, very immature, no? Hindi tayo nagpipigil sa ating nararamdaman. Kung nagalit tayo, galit. Hindi tayo minsan nakapagpigil. Ano pa tayo? Bata pa, no? Kaya kailangan natin ang ating Panginoon. Sa palagay nyo, napapagod din ang Panginoon? Mapapagod din siya? Ha? Diyos siya eh. Mapapagod siya? Ha? Oo, dahil tao. Tao siya eh. No? Sige, basa. Juan, Kapitulo 4, versikulo 6. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Tingnan mo, no? Tao talaga siya. Siya'y napapagod. Huwag mong i-spiritualize, no? Na kahit tayo ay naglilingkod na sa Diyos, tayo'y puspos na ng Espiritu Santo, ng mga salita niya, huwag namang gawin yung robot ang sarili nyo. No, kailangan mo ring magpahinga. Dahil tao ka. Intindihin mo yung sarili mo. Give justice to your body. No, binigyan ng Panginoon yan ng limit. Kahit nung hindi ka pa nabago, at kahit nabago ka na, maganda na ang buhay mo dahil sa Diyos, hindi natanggal ang limit. You are still limited. You are human being. Give justice to your body. Have mercy. Maawa ka. Kung naawa ka sa iba, kaawaan mo naman ang katawan mo. Di ba? Kailangan din nating magpahinga. Ayan. Si Jesus, no, nagpapahinga. Dahil naglalakbay siya. Bakit? Tanghaling tapat eh. Anong ibig sabihin? Sabi sa dulo, halos katanghaliang tapat na noon. Ano yon? Anong ibig sabihin? Anong oras? Mga alas 11:30 ng tanghali, di ba? O mga 11:45, ganyan. Mainit ng oras na yan, di ba? O yung tinatawag na halos katanghaliang tapat na noon. Kaya, ang paglalakbay ng Panginoon, talagang sobrang init, no? Mainit. Tapos siya napapagod. At siguro din, dahil doon siya bandang sa balon, anong ginawa niya? Ikaw, kung ikaw maglalakbay, sobrang init, at nagpapahinga ka, ano pang nararamdaman mo? Implied, no? Hindi sinabi, ngunit this is the implication. Na kung ikaw ay maglalakbay, sobrang init, tapos nagpapahinga ka, una yan, ikaw ay napapagod, tama yan. Pangalawa, ano pang nararamdaman mo? Hindi sinabi dyan. Nauuhaw ka. Amen? Ganyan din ang nararamdaman ng Panginoon. Huwag mong sabihin, hindi ako mamamatay dahil nandyan ang Panginoon sa akin. Huwag, no? Kasi mahilig tayo mag-spiritualize, no? We transcend ourselves. Na para tayong spiritual na lang. Ulitin ko, maawa tayo sa katawan natin dahil ito ay naging tahanan ng Diyos. Bahay ng Diyos. Amen po? No? So, let us give justice. Tingnan mo ang sarili mo kung hindi ba siya nagtitiis sa mga ginagawa mo. Ayan, nagtatrabaho ang Panginoon.
Siya po'y nagpe-pray over